Blessed day everyone! Welcome to Senscape channel, where your ideas and mine really make sense. First of all, paki-subscribe naman o paki-share and like. For today guys, isa-share ko yung napanood kong video ni Attorney Libayan. Isa sa mga hinahangaan kong political blogger and attorney na rin na talaga namang may sense at ano siya, marami kang matututunan sa kanya. Ang topic niya dito is regarding dun sa ghost project sa flood control na itinakel din before, kung naalala nyo, na nag-promise ako na itatakel natin yung iba pang napag-usapan dun sa Blue Hearing Committee ni Senator Marcoleta. At nag-point ako doon, nagpin ako ng 4 na issue, and today regarding naman sa flood control na naging ghost project. Itinakal din to ni Senator Ping Lacson yesterday, at ipinaliwanag niya dito, inilatag niya lahat ng mga ng mga ebidensya niya sa investigation niya. Ngayon ang comment naman ni Attorney Libayan dun sa investigation din ni PBBM. Actually na-mention niya dito yung nagtaka siya bakit si PBBM na lang mag-isa ang nag-i-investigate. Wala na, asan yung mga nasa likuran niya, 'di ba? Pero ito lang ang ito lang din ang masasabi ko. Yung for sure yung mga sangkot dito sa ghost project ng flood control is may trauma na sa ulan. Sa ambon pa lang baka manginig na sila sa sa takot, sa kaba, kasi baka mamaya magtuloy-tuloy na naman, tapos bumaha na naman, edi mauungkat na naman ang flood control funds. Hahanapin na naman sa kanila, sa mga sangkot dito. Diba? Guys, panoorin nyo to. Ghost project, sabi ko, oo, totoo yan, sabi niya. Pag ghost projects kasi, sabi niya ganyan, luto na daw yan. Ibig sabihin, pag ghost project, mga kabatas natin, talagang pulidong-pulido yan. Lahat na nabigyan. Isipin nyo, kung yung ghost project kasi mga kabats natin aabutin ng 100 million. Mamaya na lang, makita natin dito para papakita ko sa inyo kung ano mangyayari, ha? Para wala ni anino ng konstruksyon ang nakita ng Pangulo. Walang ni anino ng konstruksyon, di ba? Na kahit isang hollow block, isang ng simento, ng equipment dito. Ganun talaga yan. Kasi nga, yan yung mga niluluto na. Ngayon, mga kabatas natin, pili-pili lang naman daw yung mga ginagawa ng ghost projects. At sinisigurado, syempre, na doon sa mga lugar na walang makikita. Di ba? Walang makakakita. Pero, bigayan na agad yon. Tignan natin yung presyo nito. Papaliwanag ko sa inyo, ha? Lahat itong project na ito, ghost project. Lahat ng mga project na ito, ghost project. Saan ba nagsisimula yan, mga kabatas natin? Sa totoo lang, mga kabatas natin, yung doktoran sa mga dokumento na yan, okay, DPWH tsaka contractor. Okay? Tapos, ipropropose yan sa congressman. Tapos, sasabihin ng congressman, okay, sige, goods ako dito. Pero, kailangan pa natin kausapin yung nagre-release ng pondo sa Kongreso. Sino yun usually? Yung appropriations. Depende. Speaker, depende. Okay? You know what I mean. You know what I mean. Ang mangyayari dyan, ghost project ang proposal. Alam na from the very beginning na ghost project ang proposal. Igagapang na yan mula sa usapan ng contractor at DPWH, dadalhin sa congressman, yung congressman ihihingi yan ng pondo. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kabatas natin, na sinabi niya na difference between hingi ng pondo at saka, well, ito sinasabi ko sa inyo, may halo na rin na testigo ng
ibang congressman. Kasi nga, hindi naman nagkakalayo yung kanilang experience. Okay? Hindi nagkakalayo yung kanilang experience. So, mangyayari dyan, mga kabatas natin, manggagaling doon, tapos ipropose yan. O ano to, ghost project. Ano ang unang-unang usapan dyan? Magkano? Okay. Pag binigay ka kung congressman, sabi ni congressman, sa akin dyan, 30%. Yung 30 to 40% mga kabatas natin, sakto din dun sa sinabi ni Teves, dun sa sinasabi ni Mayor Magalong. So sasabihin nung congressman, 30% sa akin. Tapos ilalapit sa isang congressman yung maglalabas ng pondo, sasabihin niya 40% sa akin, okay, 60% sa akin o 50% sa akin. Usually mga kabatas natin, ang mas mataas, okay? Kung mas mataas yung position mo doon sa kamara, di ba? Yung ikaw yung nagre-release ng pondo, ang sinabi sa akin halos times 2. Halos times 2 ang ibibigay. Ibig sabihin kung makakatanggap ng 2 billion yung prinoposan na congressman, yung magre-release ng pondo, makakatanggap ito ng 4 billion. Okay? Tapos yung 4 billion na yan, mga kabatas natin, cash i-deliver. Pagka-release ng pondo, dyan sa ghost project na yan, ibibigay na agad yung pera. Kaliwaan. Tapos, cash. Alam niyo, nag-usap-usap kami. Sabi ko, ilan ng 1 billion? Kasi yung in-example niya, 1 billion 1 billion yung dinideliver. Cash. Sabi ko, ilan ng 1 billion? Tapos, sabi niya, sa experience ko, yung malaking maleta, sabi niya, yung pinakamalaking maleta na pambiyahe, 100 million ang kasya doon. Siksik na siksik, ang bigat. Hirap buhatin. Sabi niya ganyan. Yung maliit, 50 million. Sabi niya. So isipin mo yun, 100 million. Sabi ko, 100 million. Yung maleta na malaki, siksik ng pera. Tapos times 1,000 na ganun. 1,000. Hindi, times 10 na ganun. Di ba? 10 na ganun. My goodness. Yung 4 na maleta, hindi na magkasya sa Fortuner ko yun eh. Yung malalaking maleta, hirap na yun. Oh my goodness. Truck talaga. 10 malalaking maleta. Truck talaga yung kakasya niya doon. Yung closed van. Tapos ganon mga kabatas natin, kagarapal. Yang ghost projects din na yan, pinipili lang kung sino yung mga kinakausap. Kasi nga, dati daw, merong sukian. Okay? Dati may sukian. Ibig sabihin, kasi nagulat din siya nung nalaman niya na mas madami na ngayon ang sangkot na nasa top 15. Sabi niya noon, hindi daw ganyang kadami. Kasi sukian noon. Ngayon, hindi na sukian. Basta kilala mo yung congressman, tapos alam mo yung ugali, yung DPWH, at saka yung kontraktor, gagawa ng proposal para sa isang ghost project. Diba? Nahihilo ako sa dami ng pera. Yung ghost projects lang yun Hindi, iba pa yung iba. Kasi meron pang tinatawag mga kabatas natin na soft projects. Nagkwento rin siya kay Goma noon Soft projects tsaka hard projects. Soft project, ganito yung makukuha mo. Hard project, yung soft project, yun yung mga ayuda. Tapos yung mga hard project, yun yung kukunin mo para, kunwari, gamitin sa mga flood control. Tapos, nakwento rin mga kabatas natin yung tungkol sa utang. Di ba rinabas ni Ralph Recto, sabi niya yung utang ng gobyerno natin malaki. Pero marami yung utang ng gobyerno natin sa lokal na mga bangko. Mga kabatas natin, ginagamit din pala yung pag-uutang na yon, tapos uutangin nila, tapos yung inutang yun yung kukurakutin. Ay, nako!
Grabe, no? Tapos, ang budget, mga kabatas natin, ng flood control sa buong Pilipinas, 1 billion a day. What the heck? 1 billion a day, mga kabatas natin. Ilan ng tao dito sa Pilipinas? 100 million. Goodness, nakakalula. O, tingnan nyo dito. Walang ginawa na trabaho dito. Sa bitbit niya, Walang ginawa na trabaho dito. Ganyan talaga. Tapos ngayon kasi kilala na yung mga congressman eh. Alam na nila kung sino yung lalapitan para sa mga ghost projects na ganyan. Grabe, no? May soft at hard project pala. At yung soft project pala, isa dito, yung ghost na flood control project. Grabe. At ang masakit dito, karamihan yata sa funds na to ay nanggaling pa sa utang. Ay, utang ng inang bayan na naman ito. Sige, tuloy natin yung video. Forced concrete river walls dito sa Purok 4, Barangay Piel, Ano yan? isang bahagi ng Baliwag, Bulacan na madalas bahain. Ang proyekto nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos at may sukat na 220 meters. Ghost project, no? Tapos may resibo. Tapos yung mga sims na yan kasi mga kabatas natin. Ang nangyayari dyan, yung mga resibo na ganyan, mga kabatas natin, marami na silang kumpanyang ganyan. Mag-i-incorporate sila, i-incorporate nila yung driver nila, i-incorporate nila kung sino-sino, tapos mga fly-by-night na korporasyon, tapos yun ang resibong gagamitin nila. Para kunwari, nakapagbayad na yung gobyerno sa kanila doon sa ghost project through this official receipt. Pag titignan niyo yung official receipt nila na yan, mga kabats natin, it is really registered with the BIR. Alam mo, iniisip namin ni Attorney Magalong kanina, saan nila dinadala yung pera? Saan nila dinadala yung pera? That's an awful lot of money. Isipin nyo mga kabatas natin, no? May 20 billion na project. May 20 billion na ibibigay. 1 billion agad ang ibibigay mo sa nagbigay ng pera. Tapos ganito ang negosasyon, mga kabatas natin, between two congressmen. Kasi mapoproposan daw yung mapoproposan yung congressman na nandoon sa distrito ng project, kunwari ghost project. Okay? Tapos mag-uusap. Pag naluto na nila doon sa baba, kasama yung contractor, aakyat na siya doon sa sino man yung nagre-release ng pondo sa Congress. Di ba? Sasabihin niya, oh, meron akong ganito. Meron akong gantong project, ganito, ganyan. Tapos sasabihin yung isa, oh, sige, bibigyan kita. Ito yung hingi ng pondo, bibigyan kita, pero bigyan mo ako ng 1B. Ganun. O sige, 1B. Pag umuo ka ng 1B, i-release na sa iyo. Tapos ikaw bahala maglinis ng basura mo. Ikaw bahala maglilinis ng trucks mo. So, yung nasa taas na nagre-release ng pondo, tatanggap lang yon. Tatanggap lang yon, bibigyan ka ng pondo, magtrabaho ka ng malinis. Dito sa ghost projects, nakakatanggap daw lahat dyan. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. It's so weird din kasi mga kabatas natin na bakit? Tinanong ko sa mga congressman nito bakit ang nagre-release ng pondo Congress? Hindi ba dapat i-release na yan sa DBM, di ba? I-release na yan doon, di ba? Tapos nandoon na, kukunin na lang doon accordingly, doon sa mga requirements. SARO, di ba? Pero hindi. Ang magre-release pa rin ng pondo, yung congressman. Di ba? So tama ako sa matalinong criminal theory ko kanina sa LS. Alam nyo, a huge part of it is
Well, matalino sila na nauuto nila yung tao. Pero doon sa konting parte din, hindi rin sila talaga malinis magtrabaho. Like ghost projects. Pag itong mga ghost projects na to, hindi mo may tatago yan kahit wala sila. Kasi may lumabas na pera, tapos walang nangyari. Doon pa lang makikita mo na malaki yung anomalya. Kaya itong ghost projects na ito, this is frowned upon. Hindi nila masyadong promote na magkaroon ng ghost projects na mga ganito kasi kahit ito yung pinakamalaki ang kita, mga kabatas natin, o makukurakot na pera, mga kabatas natin, ito yung pinakamahirap takpan. Kaya piling-pili yung mga gumagawa ng ganyan. Pag gumawa ka ng ganyan, sobrang kapal na nung mukha mo. At saka, syempre, alam mo, no? Alam mo na sa tingin mo, hindi ka sisilipin. Kasi pag sisilipin ka talaga dyan, huli ka. Huli ka talaga. Di ba? Oh. Fully paid na ang proyekto at may resibo pa ngang ipinakita na ibinayad sa kontraktor na Sims Construction Trading. Nag-report sila. Isipin nyo mga kabatas natin, no? Fully paid na. Kailan nabayaran yan? Ipinakita na ibinayad sa 2025. March 13, 2025. Bagong-bago lang. kontraktor na Sims Construction Trading. Nag-report sila na completed. Hindi kitang-kita naman na hindi It's completed. very it's also very it's very unusual na nababayaran agad yung mga kontraktor ng gobyerno. Because mga kabatas natin in ordinary legal matters, kung saan ikaw ay nagkokontrata sa gobyerno. And I know this for a fact because my mom worked in the treasury sa Benguet Provincial Capital. 48 years siya doon, mga kabatas natin. Sa treasury. Ngayon, mga kabatas natin, ang nangyayari dyan, 2 years. Swerte na pag 1 year, marilisan ka ng pondo. Kasi di ba, progress billing. 20%, magre-release ka. Yung 20% na yun, hindi pa marirelease yun. Kaya nga naghahanap sila ng tao na makakagawa ng proyekto without the money coming from the government. Yun yung nangyayari. Pag sinuswerte ka, on time yung bayad sa'yo. Marami rin akong kilala na honest na contractor sa gobyerno na tumigil na sa pangongontrata sa gobyerno kasi nga hindi sila nababayaran sa tamang oras. Pero ito, mga kabatas natin, bayad agad. Walang ginawa, pero bayad agad. Dito nyo makikita na the government can be efficient. Pwedeng maging maayos yung gobyerno ng Pilipinas. Maayos magbayad sa mga nagtatrabaho. Maayos magbayad doon sa mga pinapatrabaho. Pero, mga kabatas natin, because of red tape, yung mga tao na honest na nangongontrata sa gobyerno, hindi nababayaran agad. Pero pag illegal ka, mga kabatas natin, bayad ka agad. Sabi ni Richard Gamela, tinanong ko rin yan. Kasabwat din ba COA sa Ghost Project na yan? Tinanong ko rin yan. Alam mo ang sinabi ni nila. Post-audit yan eh. Sabi ni ni Arnie Teves. Ibig sabihin, tapos na yung proyekto. Tapos mag-audit sila base sa mga dokumento. So as of now, mga kabatas natin, most likely, wala pang alam yung COA dyan. Because it's just, June? June lang. Yan ang pinakagrabe. Ghost projects, mga kabatas natin. Hati na agad yan. Hating-hati na talaga yung pera dyan. Tapos, syempre, mabilis i-release. Bakit mabilis i-release? Syempre, sa mga sarili-sarili kasi nila ni-release yan. Unlike ordinary contractual jobs na honest, 1 to 2 years bago ka mabayaran. Ay. Alam niyo madalas, greed opens the door to other sins, and we find ourselves falling farther from God. Material lang yan, possession lang yan. Ang mahalaga, yung eternity.
And let me share a Bible verse na related dito sa topic natin. Ito ay from Luke chapter 12 verse 15. Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Sana may natutunan tayo dito. And thank you for watching.